wala nang mapos si Pogenius. Si Pogenius, walang mapos. Walang mapos si Pogenius. Si Pogenius, walang mapos. Walang mapos si Pogenius. Kewewe, si makaogan. Ang mga basher ay walang mapos. Ay! Si makagago, nagmura kay Lord, di kumukupas. Akalain mo wala silang mapos ngayon. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Pixel. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang aking tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga ka-plastic ay ang tungkol na naman para kay Norman Mangusing sa kanyang season 5 sa kanyang teleserye mga ka-plastic. At ito po, special. Meron na naman po tayong chismis o hindi siya actually gawa-gawa lang na kwento na sinasabi ni Dagang Dingding na si Alex Pabella. At meron na naman po tayong bagong nakikita na naman sa kanyang Facebook page na kung saan pinag-initan niya yung kanyang kasamang Muslim. At ito'y sigurado kapag napansin to ng mga Muslim community ay hindi mo magugustuhan ang magiging reaksyon ng mga kabaro niya. Diba? So bago ang lahat, luma ang iba mga ka-plastic. Bumalik na po officially ang TikTok account ni Norman Mangusing mga ka-plastic with a 507,000. Biglang nag-appear po ito. Biglang nag-appear po itong Francis Leo Antonio Marcos na TikTok account. Yung most inspiring Filipino philanthropist, the pandemic hero. Bumalik po ang kanyang TikTok account. Kamakailan lang ito mga ka-plastic, siguro mga may isang linggo na po. So, matik na yan mga ka-plastic. Kapag bumalik na ang kanyang TikTok account, may panibago na naman po tayong aabangan na possibly na maglalabas na naman siya ng mga live stream niya. So on and so forth yun mga ka-plastic. Paikot-ikot lang ang serye. Kasi mukhang malapit na yata siyang magtapos sa kanyang paglalaro sa casino. Kaya 100% babalik ito sa social media. Nagpapahinga lang tong taong to. So, tingnan natin to. Thank you. Sabi ni Kadaber. Ano yung sinasabi mo, Kadaber? Bakit hindi mo binabasa yung comment ng best friend mo si Kadaber? Ano ba nakasulat? Gagi. Kanorms. Ano to? Napanood ko yung new content ni may kay may authenticated na authenticated. So ibig sabihin nun, yung mga araw na yon na authenticated na po yung kaso. Hindi lang po chismis yun. So yun ang nangyari.
Ano yan, parang umiihi sa Sabi ni Nico Arenola. David. Nea, thank you. So ito, pakinggan naman muna natin itong si Casper Anyara sa kanyang nakaraang live stream niya. Panoorin natin to. What if magpa-interview ka na kay Boss MJ? Hindi na kayo nagsawa dyan. Matagal na yan. Matagal na yung interview na yan ha. Diba naman? Pero kahit ganyan ka, nanood ka sa akin shoutout pa rin kita. Basilio Quintaleg Sabdenya. Oh, yan na. Malabo na yan. Malabo ng interview na yan. What if Alam ko naman na malabo na yan. Kahit naman maghabol siya kay Boss MG, hindi na po mababago yung kasong isinampa sa kanya ng Napolcom, mga kaplastik. So abang-abang na lang tayo sa bagong conference ni Papogi man. Sorry to say kasi ang nagiging bansag na ngayon sa kanya si Papogi man. Kasi parang hindi na kasi bago ito, mga kaplastik eh. Parang kagaya lang din to nila Vico Soto, Mayor Isko Moreno, lahat na mga taong nagpapakita ng mga papakitang gila sa social media. Sa una lang talaga magaling, pero pagdating sa mga problema talaga sa tulad sa flood control, hindi nila kayang makontrol kasi naambunan kasi ng pera. Tingnan mo si Erwin Tulfo, mga kaplastik. Todo mura siya. So, panoorin natin para maniwala kayo. interview So, panoorin natin yung sobrang pasikat pa si Erwin Tulfo that time nung hindi pa siya senador. At ganito yung mga pinagsasasabi niya sa mga congressman, sa mga politikong nagnanakaw ng budget sa DPWH, yung mga kontraktor na kupal. Ganito ang kanyang mga sinasabi. Pero unfortunately, nung nahalal na siya sa Senado at ngayon kasalukuyan na pong hinaharang na niya yung Blue Ribbon porket hindi na daw si Senator Alian Peter Cayetano nang humahawak sa Blue Ribbon, may karapatan na siyang pumigil sa katotohanan na dapat ilabas sa publiko. So, walang isang salita, di ba? So, wala tayong magagawa. Ang politika parang wrestling lang yan. Minsan, nagpapakita ng gilas. Minsan, inaakala ng mga fans ng mga WWE Universe na baby face. Pag sinabing baby face, mga kaplastik, yan yung mga wrestler na gumagawa ng tama o kakampi siya ng mga katwiran at hustisya. Kumbaga parang bida. Yan yun. Pero pag nandun na sa to the point na nandun na sa mismong ring, unexpected na mangyayari na biglang magta-turn heel yung wrestler. Biglang magiging kontrabida dahil na-impluwensya ng kapwa kontrabida. Dahil mas malakas yung panig na yun. So parang ganun ang politika. Iba na ngayon ang estilo ng mga pang-i-scam ng mga politiko. Tulad na ngayon ng mga ginagawang pagsusumikap ng mga mayor ngayon sa Pasig. Yung mga mayor sa Cainta na laging nagpapasiklab dyan sa social media accounts nila na sinasabi nila na marami na silang nagawa sa lungsod nila pero unfortunately nung nahalal na, wala na. Kahit itong si Kamanggagamit, hindi natin nakalain na buti na lang napaagang paglabas ng tunay na kulay ni Kamanggagamit. Diba? Kaya kilatisin ninyo yung mga taong boboto ninyo.
Hindi porket nagpakita ng malaking bagay na nakakatulong pala sa mga mahihirap, consider as kaya nyo nang tanggapin yung mga taong ito. Pero nagkakamali kayo ng pagkakakilanlan sa mga tarantadong demonyong ito. So panoorin natin kung gaano kagaling magsalita itong hayop na to. Nung naging senador na siya, ayun, kasama na siya sa isa sa mga nakinabang ng pera ng kaban ng bayan. So panoorin natin to. Bayan, paano na lamang maisa sa katuparan ang build projects ng Pangulong Duterte na makakatulong sana sa ekonomiya ng bansa at paglikha ng trabaho kung may mga kontraktor at opisyalis pa ng DPWH na ayaw sumunod sa agos ng pagbabago, kundi mas ninais pang manatili sa putang inang bulok at korap na sistema. DPWH Palawan 2nd District Engineer, Ventilasyon at Region 4B Director Malyari, makinig kayo mga hinayupak. At bakit hindi nga mapapamura mga tiga Palawan kina DPWH District Engineer, Ventilasyon at Regional Director Malyari? Gayong iniwan nila ang kalsadang ito na putol na sana ay pwedeng gamitin na ng mga motorista. Pero ang tanging ang dalawang kumag lamang na opisyal ang nakakaalam. Kaduda-duda ang proyektong ito dahil bukod sa wala na itong date kung kailan inumpisahan, kailan matatapos at kung magkano ang kontrata o ang proyekto, hanggang ngayon ay ganito pa rin ang itsura ng punyetang kalsada. Bukod sa nakatiwangwang ang ilang bahagi ng proyektong ito, takaw aksidente din daw ito. Dahil wala itong mga road at warning signs kung kaya't nahuhulog sa butas ang mga motorista o di kaya sumisemplang. Mabuti sana daw kung ang hinayupak na district engineer, barabas na regional director at walang kwentang kontraktor ang nahuhulog sa mga butas na ito para maramdaman nila ang kagaguhan ng kanilang trabaho. Abangan po ang buong kwentong yan sa darating na Sabado sa Tutok Erwin Tulfo Weekend Edition. Ito na siya ngayon. Pakialaman yung flood control na yan. Huwag nating pakialaman yung flood control na yan. What? Sometimes you have to bend the law to be able to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Remulla. Yes, sir. Tawanan. O, di ba? Pagdating sa Senado, nagkalat lang. Ba mga tarantado? Paputa-putang ina ka pa dun sa documentary report mo. Tapos nung nahalal ka na sa Senado, wala na. Tikong bibig ka na lang dyan, wala ka naman nagawa. Di ba? Sobrang kupal. Hanggang traffic enforcer ka lang. Hanggang away mag-asawa't kabit ka lang. Yun lang ang kaya mong tiradahin. Pero yung mga big timer na drug lord, mga big timer na magnanakaw sa kongresista, sa mga politika, kapwa mo, hindi mo nasawata. Zero. Bagsak. Walang kwenta. Diba? So wala. Kaya kung sino pa yung mga nagmamagaling sa media, nagmamagaling sa mga Facebook, 'di ba? Nagmamagaling sa lahat na may mainstream man 'yan, online. Huwag kayong basta-bastang nagpapaniwala sa mga nagpapakita ng mga ganyang bagay. Pati yung mga patutsyada ni kamanggagamit, huwag ninyong anuhin 'yan. Pinapatikim lang na naman kayo niyan, tapos pag nakuha na niya yung boto ng taong bayan, isa rin naman siya sa mga problema at isa rin naman siya sa mga nakikinabang na mga mali-malitang perang hinahakot nila kada taon. Diba? Kaya wag na kayong bumoto kung hanggat maaari. Kasi kahit ang COMELEC, yung kanilang PCOS machine, kaduda-duda rin. Diba? Hindi na mapagkakatiwalaan ng lahat ng aspeto ng ahensya ng gobyerno eh. Lahat may pandaraya na eh.
'Di ba? Kaya wala. Kahit naman sino mga taong nakikita mo sa gobyerno, hindi na mapagkakatiwalaan, pre. Dahil wala na talagang due process dito sa Pilipinas. Sobrang bugok na. Yan lang ang kayang ibuga ng mga hayop na to. Ngayon, nung nakuha na nila yung boto ng taong bayan, naging isa rin sila sa mga taong nakinabang sa korupsyon. Diba? So magtugo naman tayo mga kaplastik sa opinion ni Norman Mangusin regarding dito sa magkapatid na tulpo na panayhakot lang naman ng views, panayhakot ng simpatya sa mga taong bayan na umaasa na sila ang makakatulong na mapabago ang sistema at mapabago ang mabura ang mga korupsyon, pero unfortunately hindi nangyari yun. At naging isa sila sa mga yon, mga kaplastik. So ito yung opinion ng ating butihing Norman Mangusin. So, with regards to Senator Rapi Tulfo, hindi ko siya dinidepensahan dito. Sinasabi ko lang na yung 250,000 kuno na to 300,000 kuno na sinasabi nyo na tip niya sa Viva Max is hindi natin pwedeng sabihin na yan ay galing sa pera ng bayan. Kasi pinakita ko na sa inyo, yung YouTube niya, kayang kumita up to 20 million pesos a month. Na-imagine mo ba yung a month? 20 million a month na income niya. Income niya, YouTube alone. Hindi biro yan, ayan o. Hindi yan biro, ayan o. Ano yan? Public document yan. Makikita nyo sa Social Blade. Tapos ang yearly niya, estimated earning 323,000 to 5.2 million US dollar. Ibig sabihin, yung annual income niya sa YouTube is kayang kumita ng hanggang 300 million pesos. So, Pinagsasasabi mong public document. Analytics yan, bugok. Tsaka estimated lang yan eh. Social Blade. Walang katotohanan yan. Estimated lang ni Social Blade yan. Ang pinaka-accurate yung YouTube studio mo. Yun. Yun yung accurate na kita mo. Ang nakakaalam ng known ay yung mismong user. Pero yung pinapakita sa Social Blade, hindi siya accurate. It is partially estimated sa mga bawat YouTubers na gustong silipin yung mga views, analytics, mga kinikita, kung magkano ang inaabot. Pero yun ay estimated. Hindi pwede nilang i-transparency yung exact amount kung ano po yung kikitain ni Rapi Tulfo. So ang pinopoint of view niya dito, hindi daw kailangan yung hindi daw kailangan ng pera ng taong bayan. Kasi dyan pa lang sa kinikita niya sa YouTube, mga kaplastik, sapat na daw yun para daw gamitin yon sa pagtakbo niya sa senador, gamitin sa lahat ng bagay, etc. etc. Baga ito si Kulaong naiinggit din sa public viewers ng channel ni Rapi Tulfo ang nagpapalakas sa platform nila Rapi Tulfo is TV5 Kaya ibig sabihin lang nun, may sharing sila dyan. Hindi pwedeng solo ni Rapi Tulfo yung kita dyan. Dahil una sa lahat, ang gumagawa ng videos sa kanya mostly TV5. Siya lang nag-appearance pero hindi siya yung editor, hindi rin siya yung video, nag-create ng video. Basta pag-appearance lang siya kung ano yung lumalabas sa complainant, araw-araw sa wanted sa radyo, yan, gagawan niya ng content yun. So mag-edit doon yung mga editor ng Rapi Tulfo sa TV5. So hindi totally yung kinikita ng channel na yan is kay Rapi Tulfo mapupunta.
may hati pa rin ng TV5 dyan, mga kaplastic. Kaya nga gamit na gamit si Rapi Tulfo eh. Ina-under siya ng TV5 eh. Hindi siya magawang bitawan eh. Diba? Kumpara mo naman dito sa ibang mga kapatid niya na mabababa lang ang views. Kay Ben Tulfo, kay Erwin Tulfo. Mabababa ang views kasi nga hindi naman kasi sila kinulab ng mga kanilang media network eh. Kumbaga individual content creator silang dalawa eh. Itong si Erwin tsaka si Ben eh. Pero itong si Rapi Tulfo, collaboration with TV5 yan kaya lumaki ang kanyang platform at the same time yung revenue. Eh, ikaw ba naman bawat content mo 1 million views eh. Eh ang akin lang ang pagkaka-estimated ko dyan sa 1 million views per video, ang revenue niyan is umaabot ng 100,000 to 500,000 pesos. Depende pa yon sa CPM, mga kaplastic ko. Cost per mile, mga kaplastic. So, yun. No wonder, kaya niyang magbigay ng ganun. Hindi ba pwedeng generous lang siya? So hindi natin pwede sabihin na kahit nagbigay siya ng ganun, hindi nyo pwede man lang sasagi sa isip nyo. At saka yun pala, pinupunto pala ni Colaong yung patungkol dito sa mga pagbibigay niya ng tips sa mga Viva Max. Dahil daw iniisip ng taong bayan na yung pera na yon galing daw sa kaban ng bayan. Hindi malayong mangyari yun, mga kaplastik. Una sa lahat, yung revenue niya sa YouTube channel, hindi naman directly na dumadaan yan sa kanyang account eh. Marami pang cheche boreche ang bago pa makarating yan sa bank account ni Rapi Tulfo. Pero mostly, mga kaplastik, ang mga kinikita niya kung saan siya nagtatrabaho, o halimbawa, senador siya, yan. Ay ang kita lang naman ng senador, mostly 300,000 monthly. So, pwede. 250,000, isang sahuran niya, ibibigay niya sa Viva Max. Eh, ang tanong, ang kinikita niya sa YouTube, hindi naman ganong kalakihan yan. Kung halimbawa, didibidendo yan ng TV5, mga kaplastik. So, makakapagtaka nga naman, paano ka makakapagbigay ng tig 300,000 pesos bawat Viva Max sexy star, diba? Ibibigay mo ng ganun-ganun lang, diba? Yan yung critical thinking doon, Colaong. Wala ka kasing alam, diba? Imposible naman buong sahod mo sa YouTube ibibigay mo sa Viva Max. Eh di ubos yun, kukulangin yun. Eh kung halimbawa na lang yung pera na pinamimigay niya kinuha niya sa mga allegedly pwedeng galing sa kaban ng bayan, maaari. Kasi parang barya na lang sa kanya kung nga yung anak niya si Ralph Tulfo ginastos lang niya yung isang gabi niya sa bar sa US sa New Jersey. Umabot ng halos 7 million isang gabi lang. 7 million pesos. $20,000 ang kanyang ginastos sa isang gabi lang. Mga kaplastik. So paano ka makakapaggastos ng ganong kalaking pera kung hindi galing sa taong bayan yung perang ginastos niya? Yan paka-imposible kung kongresista ka, magkano lang sa kinikita nila. Diba? Na yan ay pera ng bayan. Yes. Bakit? Dito pa lang, yung YouTube pa lang niya. Paano pa yung mga business niya? Paano pa yung mga negosyo niya? So, kahit na may business siya, negosyo, sinasabi mo, hindi pa rin sapat yun. Sobrang laki naman ang kinikita ng negosyo niya. Di nagkanda bankrupt yan. Diba? Kung magbibigay siya sa mga Viva Max na sexy actress ng tigti 300,000, imposible yun. Diba?
Gawin mo namang common sense yung explanation mo, Kulao. So, wag na natin patagalin mga kaplastik. Panoorin na natin itong kasuklam-suklam na ginawa ni Alex Pabella sa isang Muslim, mga kaplastik. Sabi dito sa post ni Friends of Food Genius, yung lumalabas na ang katotohanan na ang viral Arab Muslim na kumain ng baboy o pork ay gasoline boy pala ni Alex Pabella. So, empleyado pala niya. Kung totoong Muslim siya, isa tong tahasang pagpapakita ng kawalan ng respeto sa sarili niyang pananampalataya at sa buong komunidad ng Islam. Kung hindi siya totoong Muslim at nagpapanggap lang, mas malala ito. Ginawa niyang katatawanan ng content at clickbait at siguradong paniniwala at kultura ng Muslim para lang sa views at clout. So yun, kung nakikita nyo dito mga kaplastik, may kasama siyang isang Muslim na nakadamit. No, yung tinatawag na, may tawag dyan sa suot na yan, nakalimutan ko lang. So yun, makikita mo sa picture na pinakain siya ng sapilitan. No? Tingnan natin sa video kung sapilitan to o labag sa kalooban o something like that. Isa pa pala siyang empleyado, diba, ni Alex Pabella. Ayan. Isa pala siyang gasoline boy ng kanyang kumpanyang Petromax. Ayan o. Tapos pinakain siya ng baboy. Ganyang kababoy maglaro tong si Alex Pabella. So panoorin natin yung video na yon. So tingnan muna natin dito. Nakapamasyal pa sila sa isang mall, no? Sa Isitan. Saan kaya sa Isitan to? Parang familiar sa akin yung Isitan na yan. Namili sila sa Sandugo. Nag-shopping niya na naman yung mga tuta niya.
So dito namili sila sa Isitan, sa Sandugo branch. So magtungo naman tayo dito kung saan nag-food trip sila. Ayan, tula. You ate now a chicken. We don't have a pork hair. You are so lucky this restaurant because we have a chicken hair. Thank you, boss. Yes. Are you agreed? Thank you, boss. Yes. Good. So from the start pa lang, gusto niya niyang pakainin ng baboy. Pero luckily daw dahil chicken daw yung available. Di ba kupal? So ito tingnan natin to. Sa Chowking naman to. Ako muna. Oh, kilala niyo to. Rogelio Santiago, asintadong komentarista ng Maynila, lumalaban sa kalukuhan, kumakampi sa kabutihan, dumudurog sa mga politikong kahaman. Shout out sa lahat. Sa mga nakakakilala at hindi nakakakilala. Oh, shout out. Oh, Ayatollah Casper Si Casper o kasama. Jr. Ito ang bagong team ng Buyong Explorer. Ayun. Kahit pala si Casper kasama niya. So panoorin natin yung video mula kay Food Genius, mukhang na-delete na po dun sa main account niya eh. Panoorin natin to. Ayos yan! Ang Arabo na pilitang kumain ng baboy ay walang ibang order. Kahit haram. Haram is for you, but I command you to eat a pig, pork. Are you understand? Yes, boss. If you are with me, you eat the food, the pork food. Go. Ayos yan. Gago, no? Sabi nga ni Food Genius, nakakaawa ang isang Arabong Muslim na ito. Ipinapakita sa video, tila pinipilit siyang kumain ng baboy ni Alex Pabella. Isang bagay na labag sa kanyang pananampalataya at paniniwala. Ano man ang reliyon ng isang tao ay walang sino mang dapat pilitin, hiyain o bastusin dahil lamang sa kanyang paniniwala. Ang paggalang sa dignidad at kalayaan sa pananampalataya ay para sa lahat. Hindi lang ito simpleng biro. Usapin ito ng paggalang karapatang pantao at kalayaan sa pananampalataya. Ang sapilitang pagpapakain ng baboy sa isang Muslim o karneng baboy sa isang Muslim ay hindi prank. Ito ay tahasang pambabastos sa kanyang pananampalataya at dignidad bilang tao. Dapat managot si Alex Pabella at ang sino mang responsable sa ganitong uri ng pang-aabuso sa kapatid nating mga Muslim. So yun. Nakita nyo naman, di ba? Na hindi naman niya kinain totally. Parang ang pagkakakain niya ay parang nasa pinakadulo lang ng karne ng baboy. So, kasi meron silang since na-video na po yung nangyari, kawawa talaga to dahil pag nalaman ng Muslim community yan, lalo na itong na-mention ni Food Genius, National Commissions on Muslim Filipinos Public Information. Pag nakita nila ito, maaring matiwalag ito sa kanilang samahan. Di ba mahigpit yon kahit nga sa ibang reliyon, di ba? Kapag nahuli kang nagiinuman, alam mong bawal yun, 100%. Tiwalag ka na sa kanilang sekta ng reliyon. So nakakalungkot dahil ito yung pinakita niyang attitude sa mga. Ayan, ang pangalan po niya si Ayatollah, mga kaplastik. Ayatollah. Bobo, hindi naman Arabo yan, Indiano yan, tang ina ka, wag mong gawing mangmang mga tao dito.
May nag-comment, Jamil Macbon, minura si Puginius. Ayun, mayroon shared na link. Ano kaya to? Ayan, Arabo-Muslim po yan, mga kaplastik. Oh, ayos na. Kaya yun ang reply ni Puginius. Sabi ni ni Ayesha, ikaw lang ang bobo, wag mo kaming idamay sa kabobohan mo. Alam mo, Arabo, Muslim, o ano man yan, Islam, ay iisa lang po yan. Mga kaplastik, magkaiba lang ng pangalan, pero yung kanilang mga pananampalataya halos iisa lang yan. Si Allah ang kanyang sinasamba. Diba? Bilang mga araw na Skywalker, yari ka sa Muslim dahil sa katarantaduang ginawa mo sa taong. So dahil dyan, mga kaplastik, may nag-PM kay Alex Pabella. Tignan natin to. Ayan. Yun. Scared. It must be tedious for you to even admit failure. Like them, you won't even comprehend the things that are coming for you. In English ko na yon. In English ko na kasi kapag tinagalog ko, nabobobo ka. Ayan. Reply ni Alex Pabella, I don't care sa'yo, DDS ka, pipitsuging ka lang. So, pinasok na naman yung salitang DDS. Sabi, kita mo biglang DDS hindi naman about sa politika ang usapan. Ukol doon sa pangbabastos mo sa mga kapatid naming Muslim. Sabay papasukan mo ng DDS. Utak biya ka talaga. Sabi ni Alex, tayado na ito. Walang failure. Mananatili kang dagang dingding na parang gutom. So yun. Ang reply naman ng bashers niya, ano ba kausap mo, grade 2? Kahit anak kong grade 1, kaya i-explain ang nangyari sa usapan natin. Kaya kainiwan ng asawa mo, kasi akala niya nag-asawa siya, nagdagdag lang pala siya ng anak. Bla bla bla. So nagagalit na ngayon yung isa sa mga bashers ni Alex Pabella na Muslim din to, for sure, kasi nabanggit niya dito pambabastos sa mga kapatid naming Muslim. So, hoping na hindi ka talaga madali ng mga Muslim community dahil pwersa mong pinipilit na kumain yung Arabo na yon o kung ano man ang tawag ninyo doon ng baboy, karneng baboy. So, labag yon sa kanilang pananampalataya o kanilang pinaniniwalaan. Kasi nga bawal yon sa kanilang ritual. Kaya nga sila may Ramadan, may fasting. Kasi nga, yan yung mga sinusunod nila ayon sa kanilang reliyon bilang pagrespeto sa kanilang Diyos, mga kaplastik. Tapos ikaw, isa kang gagong nilalang na yumaman lang dahil sa illegal na papaihi ng gasolina na ngayon ay nagkaroon ka na ng sariling gasoline station which is Petromax na hindi binabayaran ng tax o tax evasion ka 100% na hindi ka marunong magbayad ng tax, ay gaganyanin mo o magiging racist kang tao sa mga kapwa nating Muslim dito sa Pilipinas. Kaya dyan nagdudulot yung matinding gulo sa Pilipinas . Ikaw yung nagpapatrigger, ikaw yung punot dulo kung bakit nagkakaroon ng digmaan dito sa Pilipinas. Ikaw yung nagpapasimula na sirain ng kanilang reputasyon, sirain ng kanilang dignidad o integridad bilang isang Muslim na
nananampalataya sa reliyon, tapos sisirain mo lang sa pamamagitan ng pagkain ng karneng baboy o sa pilitang pagkain ng karneng baboy. So walang iya ka talaga, boyong. Boyong ka talaga. Bullshit kang nilalang. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.